Nagbigay ng matapang ng direktang pahayag si Prof. Clarita Carlos laban kay Pangulong Oting Jr. na tila yumanig sa Malacanang. Sa isang talumpati, sinabi ni Carlos na hindi epektibo ang pamamahala ng Pangulo at dapat naharapin ito ang mga isyong kinakarap ng kanyang administrasyon, kabilang ng mga aligasyon ng katiwalian at kawalang aksyon sa mga mahalagang isyu ng bansa. Hindi natin kailangang magbalag-balagan sa mga kapalpakan ng literato, ani ni Prof. Clarita Carlos. Kasabay ng kontrobersyal na pahayag ni Carlos, lumabas ang ulat ng Armed Forces of the Philippines ay posibleng kumilos upang mapanatili ang kaayusan sa gitna ng lumalaking tensyon. Ayon sa ilang ulat, may mga diskusyon sa loob ng AFP tungkol sa posibilidad na pag-agaw sa kapangyarihan upang mapanatili ang kapayapaan at maayos na pamamahala. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon, ang ganitong hakbang ay nagdudulot ng matinding usapin at takot sa publiko. Sa gitna ng lumalaking presyon mula sa mga kritiko at sa posibleng pagkilos ng AFP, ang administrasyon kuting ay nasa gitna ng pagsubok. Ang taong bayan ay naghihintay kung paano tutugon ng Pangulo sa matinding akusasyon at potensyal na banta mula sa militar. Ang susunod na mga araw ay kritikal na sa pamamahala, habang ang sambayanan ay umaasang mananaig ang katarungan at kapayapaan sa bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Thank you. Sige lang po. Tatapusin natin, itatawid natin ito. Thank you so much. Ang grupo ng mga CPP, NPA, NDF, isang elemento yan, isang bloke yan. At naunguna dyan sila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas. Kasama doon sila Diccio, Sarate, Tomeres, mga grupo ito ng Communist Party of the Philippines at mga tagapaguyod at ang DF na may mga utang na dugo sa mamamayang Pilipino at ang layunin ay pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng marahas, madugo at terorismo na pinapakilat ng NPA na kanilang sinusuportahan at sa kanilang pananabutahe sa urban operations nila. Isang bloke yan. Ang pangalawang bloke, medyo maliit lang ito, maingay lang at mapustura at marunong mag-timing. Ito pong grupo ng Akbayan Group, mga grupo ng mga hilaw na komunista, nagkukunwari komunista, pero na umaming grupo nila yung rebels, Akbayan. At ang isang bloke ay ang bloke survivor na mga bulok na politikong oportunista, Pinklawan Black. Lahat ng ito po, nagsama-sama ito. Hindi ito direktang nakokontrol ni Mr. Marcos. Hindi direktang ito na sa ilalim ng kumpas ni Marcos, pero sabi ni Cooking Kata, sinong impostor? Baka ikaw pumapatrola. Loud and clear po sa FB account ni Ka Eric. Dito yata ang problema sa aking YouTube channel. Sige lang. Tiyagain lang natin ito. At mag-load ka na lang kaya ang aking signal sa YouTube. At intindihan. Sige lang, itatawid ko ito. Tapusin ko lang ito. Hindi po nakokontrol ni Mr. Marcos ang kanyang pinsan na makipaglaro ng apoy sa CPP, NPA, NDF, sa mga komunistang terorista at dito sa mga hilaw na komunista, na mga rejectionist group, na mga impostor na nagkukunwaring komunista at nag-aastang komunista, pero mga oportunista din kagaya ng CPP, NPA, NDF. At ang pangatlo, ito mga bulok na politiko na survivor ng Pinklawan Dilawan. Mahina yata ang signal mo. Lahat yata sila nalalabuan sa signal ko sa YouTube. Kaya umaalis yung ating mga viewers, no? Malamang may gumagamit ng internet na mas malakas ang higop ng aking internet signal sa YouTube. Ang gamit ko kasi sa Facebook Live, yung pocket wifi. Dapat dito ako pumasok kanina sa pocket wifi na ito. Hindi ko alam eh. Kaya nawawala po yung ating live. Sige lang, itawid ko lang ito. Anyway, mga kabayan, pag nakahanap ako ng magandang signal, kailangan po natin kasi sa ganitong mga may mga nagmumura, kung sino-sino ang mga nagmumura, hayaan nyo na po, wag nyong pansinin yan. Bayad na mga troll operators yan na pumapasok sa, kasi hindi ko po na i-set ito, ating live ay yung subscriber lang ang pwedeng mag-comment.
Anybody can comment po. Pero sige lang, hayaan nyo na po ang nakikinig ng tama sa mga punto de vista ay makikinig ng tama. Okay? Napilitan ni Kristo na magsalita sapagkat, o sabi ni, hindi daw siya bayad, o guilty. Ba't ka nagmumura dito sa channel namin? Umalis ka kung hindi mo nagugustuhan ang karakas ni Ka Eric. Klaro ha? Ito na. Medyo masakit pa rin ang lalamunan ko pero itatawid natin. Okay. Ang Iglesia ni Kristo ay nagsalita ngayong araw, mga kapatid, mga kababayan. Ang sabi po nila, sinusuportahan namin. Sabi ng Iglesia ni Kristo sinusuportahan namin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi dapat ituloy ang impeachment na yan na complaint laban sa Vice President kay Sara Duterte sapagkat yan ay magkakawatak-watak ang buong bansa. So ibig sabihin po, the Iglesia ni Cristo are now forced to make a categorical stand. The first time that I saw them to do this, maliban pa doon sa mga kaganapan ng internal nilang mga pangloob na usapin na naganap noong panahon ni Pinoy Aquino noong 2014 or 2013 yon, or sometime that time na nagkaroon sila ng kanilang problema at hidwaan. After 10 years or more, ngayon ko narinig ulit na magsalita ang Iglesia ni Cristo. Kasi nababahala sila na mawawasak ang ating bayan, magkakawatak-watak ang mamamayan, lubha ang krisis pang ekonomiya at ang ating pangpolitika na mga krisis at magkakagulo ang ating bayan sapagkat ito'y paglapastangan sa mandato ng mamamayang Pilipino. Sakalit ipipilit po ng mga oportunistang alagang ahas at mga asong ulol na alaga ni Martin Romualdez yung tatlong mga elementong bloke. Bloke ng mga komunistang terorista, bloke ng mga dilawan na mga bulok na politiko, nila Trillanes at Dilima at Ontiveros, at bloke ng mga hilaw na komunistang mga nakikipagsabwatan at manunulusol na mga impusor. So ang lahat ng ito, mga kababayan, nakikita ng Iglesia ni Cristo that Martin Romualdez, no matter na nagpipretensyon, wala siyang alam dito, at mga maniobrang alam natin na ang pumupundo, kumukumpas, at nagbibinipisyo dito ay siya, sinabotahin niya ang pahayag ng kanyang pinsan na si Pangulong Marcos Jr. at pinabayaan niya ang kanyang mga inaalagaang asong ulol na mga political demolition operators laban sa mga Duterte na binanggit ko na kanina, mga komunistang terorista, urban operatives at mga party list nila, at mga abogado-abogado nila at grupo nila. Yung mga komunistang hilaw na mapagkunwari at impostor na nagkukunwaring mga aktivista lang at mga advocates daw sila sa Pilipinas. At ang pangatlo, yung mga bulok na politikong dilawan. Lahat ng ito po ang nagmumudmud ng pundo at nagkukumpas, nag-o-orchestrate ng kanilang demolition job si Martin Romualdez. So, obviously, hindi yan gagalaw kung walang kumpas at pundo at ariglo kay Martin Romualdez. Kaya nabisto at nakita yan ng Iglesia ni Cristo, which we analyzed that already, na doon yun papunta. Kung hindi rerendahan ni Martin Romualdez, ibig sabihin gusto niya na gawin ito ng kanyang mga bulok na elementong pakawala. Ang tatlong bloke ng mga komunistang hayop. Hayop talaga. Hayop sa kasalanan nila sa taong bayan, at ang mga alipores ng mga dilawan, at pati na rin po ng mga hilaw na komunista na nagsabwatan. This is a big criminal conspiratorial group na ang pumupundo sa kanila si Martin Romualdez. Ang nagkukumpas at orchestrator nila si Martin Romualdez, at ang kanilang benefactor at ang beneficiary at the same time si Martin Romualdez. Meaning to say, mga kababayan, dinidefy o isinasantabi ni Martin Romualdez ang tagubilin ni Marcos Jr. bilang Pangulo ng bansa, at pinsan niya, kung totoo yun at sincero ang binabanggit ni Mr. Marcos na hindi niya gagawin ang pagsuporta sa anumang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sapagkat hindi naman daw mahalaga si Sara Duterte, hindi yan ang kailangan ng ating bansa, at yan daw ay pagmumulan lamang ng mas malubapang mga kaguluhan at mga bangayan.
Kung sincero doon si Mr. Marcos at ginawa pa rin ng mga alagang ahas at pakawalang asong ulol ni Martin Romualdez ang naganap na ito, therefore, si Martin Romualdez ang may gusto na i-defy, isawalang tabi at hindi kilalaan at yung sinasabi ni Mr. Marcos bilang Pangulo ng Bansa. Therefore, pilitan ang Iglesia ni Cristo na pumosisyon. O ito ngayon, the challenge has been drawn and the call has been accepted by the Iglesia ni Cristo. Tataya ba o pipiyok ba at kukurap sila Martin Romualdez at ang kanyang mga alagang mga dirty demolition job operators na mga bloke, na mga bulok, na mga colluders and conspirators niya, na mga bloke ng komunistang hilaw, komunistang terorista, at mga bulok na hindi gayat-takas ng mamamayan, kasama dito ang Iglesia ni Cristo. Itong yun, ang challenge ni Martin Romualdez, bring it on! Bring it on! At ito na rin ang magiging challenge kay Marcos Jr. Kung hindi ikaw, at hindi mo kinukonsinti ang pinsan mo, and if you are still the real president, and you do not want the country to go down deep into the crisis of political bickerings and conflict that can explode into a full-blown political confrontation na magre-resulta din sa malalim at malaganap na pagkalugmok ng ekonomiya natin, then do something about this, Mr. President. If you are not behind this, sa maruming laro ng apoy nitong mga bulok na mga elementong nagkukunwaring they represent the voice of the people and the sentiments of the Filipino people sa kanilang bugos, pangaharas at mapangwasak na uri ng political demolition job packaged as impeachment case or impeachment complaint versus the Vice President Sara Duterte. O Mr. Marcos, anong gagawin mo dito? The line has been drawn and the call has been accepted. And now Iglesia ni Cristo says, we support and stand by the call of President Marcos Jr. na hindi dapat ituloy at hindi dapat suportahan yung impeachment complaint na yan. O, ano ngayon? Ano kayo ngayon? Martin Romualdez, ikaw ngayon ang maghawak ng bola. Will you continue to support, finance, and encourage and orchestrate itong maruming laro ng politika ng ambisyon mong bulok na maging Pangulo ng Bansa without using elections, kukunin mo ang kapangyarihan, tatanggalin mo si Vice Presidente kung may huwadkom, pati sina Congressman Dante Marcoleta, dinodurog nyo, mga resource persons nyo, binabastos, binubuli nyo, pinapakulong nyo, at pati ang mga mag-amang Sara Duterte bilang Vice Presidente at former President Rodrigo Duterte, gusto nyong katayin at ipakulong o iwala sa balance of equilibrium of political forces sa Pilipinas. Dahil alam mong hindi ka mananalo. O ngayon, Iglesia ni Cristo ang nag-call ng challenge. Anong sagot mo dito? Ipagpapatuloy mo? Will you administer vote into the substance and content and form of the complaints na ang may gawa ay mga tauhan at mga aliporis mong alaga at pagbubutuhan nyo at din itatransmit nyo sa Senado or ibabasura mo? Yun. Kasi ang break nila will be December 14, I think. Jointly, the Senate and the House of Representatives are going to go for a Christmas break or Christmas vacation. At ang alam natin, ang balik nila January 3rd week pa. So sa period na ito, pag hindi nila itinuloy na magbutuhan, sa December 14, which is going to be next week, yan po ay sa darating na para kumalma ang Iglesia ni Cristo at nang mamaniobra nila. So the shots have been called and the lines have been drawn and the calls and challenges have been accepted now, not only by Iglesia but by the Filipino people. Ayun, pangalawang challenge yon. Challenge kay Martin Romualdez and then challenge kay Marcos. Kung hindi kayo nagdadrama-dramahan at hindi scripted yung ipinahayag ni Mr. Marcos, aba, ang sinabi ng Iglesia ni Cristo, they will not support
ini-impeachment complaint against the Vice President because that is not to the interest of this country and that is not to the interest of the stability of our political and economic situation and that is not to the interest of the people and that is not into the wishes of the President. That is why they are standing, ang Iglesia ni Cristo, sa pahayag ng Presidente. So kung totoo at sincero yung pahayag na yon 3 days earlier, di ilalagay ngayon sa bingit ng alanganin si Martin Romualdez kasi pinakawala niya na ang kanyang orchestration design sa kanyang mga alagang ahas at mga asong ulol. Yung tatlo na bloke na siyang pumupundot, kumukumpas. Bloke ng mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF at mga operatives nila. Bloke ng mga na komunistang nag-aastang mga lider-lideran sa aktivismo na mga sinipa ng NPA, itong Akbayan Group, at mga dilawan na mga oportunistang survivor na mga politiko nila Dilima, Trillanes at grupo nila. Saan kayo ngayon? Ang pangatlong pagbabantayan at mamatagan ng taong bayan, ano ang magiging hakbang? Anong gagawin ng Senado? Are they ready to accept the challenge now na kapag itinransmit sa kanila ang impeachment complaints na ito at idideklara nila Martin Romualdez, kapag pinilit nila ito, which we know they have the numbers, kasi nga kontrolado niya sa kanyang pamumudmud ng pera natin ng mga mamamayan at ginagamit niya na pang bribe. Bribe sa ayuda here, ayuda there, para makabili ng political loyalty through political corruption, at bribe there sa mga operatiba niya sa loob ng Kongreso by way of projects, by way of SARO, kung ano-ano pang mga releases na hindi naman niya pera ng taong bayan yan. So ngayon, if they have the numbers, at ipipilit nila ito by December 12 or 13, anong gagawin ng Senado? Are they going to convene the impeachment court at the Senate and make an impeachment trial against the Vice President? Ayun. Abangan natin yan, mga kapatid, because sabi ko na, naiguhit ang linya ng paghuhukom sa kalagayang ito. Sabi ng Iglesia ni Cristo, we are not supporting any impeachment complaint against the Vice President as that is not the stand. We stand by the stand of the President, Mr. Marcos. At naman ang gagawin din ng Senado dahil nagmamatyag ang Iglesia ni Cristo. And maybe even the religious Catholic group na dominant religious sector sa Pilipinas ay nagmamatyag na rin. Because we have already seen last week na nagsagawa ng statement ang Archdiocese of Manila through the leader of Archdiocese of Manila na si Cardinal Advincula na taga-Capiz. Dito yan ang galing sa probinsya namin, sa aming region sa Panay Island. So kapatid, mga kababayan, kaabang-abang po ito. Ang Senado ngayon ay nasa bingit din po ng alanganin kung hindi nila tatanggapin ang katotohanan na lumalaganap ang diskontento ng taong bayan dito sa maruming laro ng pamumulitika nila Martin Romualdez at sa gimmick-gimika nila ni Marcos na pinsan niya. Sapagkat ang gusto talaga nila tanggalin sa equation ng political condition and landscape of the Philippines ang mag-amang Rodrigo Duterte at Sara Duterte para wala ng balakid sa kanilang very apparent and undeniable ambition to control and consolidate and concentrate power upon them beyond 2028. Kaya nagkagulo at nagkalitsye-litsye tayo. Ayan! Senado, tatanggapin nyo ito at magko-convene kayo ng impeachment trial laban kay Sara Duterte at i-convict nyo siya. Naku, taong bayan po ang nakamasid dito. Hindi lamang ang Iglesia ni Cristo. Bukas po, bago tayo matapos ngayon, bibigyan ko lang kayo ng konting background kahit mga 5 minutes lang. Ano po itong Makabayan Group na ito na tinatawag ni General Parladi na Kamatayan Group? Ito pong binubuo ng mga party list ng CPP, NPA, NDF na kami ang bumuo at ginagamit namin para ma-infiltrate sa gobyerno, makakuha ng pondo, makapasok sa Kongreso, makapasok sa bureaucracy, at magamit namin para magkaroon ng kaguluhan sa gobyerno, join the government
to destroy the government. Pretend to use democracy in order to destroy democracy. Pretend to be bringing and fighting for the interest of the people in order to make the people become your weapon in advocating your agenda of ideology of communism. Ganon po ang taktika dyan kung bakit may mga party list. May sinasabi silang sectoral organizations. Ngayon, itong Makabayan Bloc, magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!